Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Mga ibon sa China, kusang nagbabagsakan at namamatay isa-isa. Isa na nga kaya itong pangitain na may paparating na dilubyo sa kanila? Ano nga ba ang buong kwento sa pangyayaring ito? Tayo na at ating alamin ang kakaibang misteryo na bumabalot sa kaganapang ito. Ang isang bagay na alam natin tungkol sa mga ibon ay isa sila sa pinakamatatag na nilalang sa planetang Earth. Dahil makalipas ang napakahabang panahon ay nagawa nilang makaligtas sa mga pinakamasalimuot na pagbabago at sakuna sa ating mundo. Kaya't bibihira na sa panahong ito na may pulutong ng mga ibon ang bigla na lamang babagsak mula sa himpapawid at sabay-sabay itong babawian ng buhay. Katulad na lamang ng kamakailang pangyayari sa China kung saan ang daan-daang ibon ay nahulog mula sa himpapawid at isa-isang nawalan ng buhay sa hindi pa matiyak na kadahilanan. Kaya naman nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa China kung may malaking dilubyo nga ba na paparating sa kanila. Sa videong ito ay makikita ang kawan ng mga swallow na lumilipad ng paikot-ikot sa itaas ng mga gusali sa Laibin sa katimugang rehiyon ng Guangxi sa China. Ang mga ibon na ito ay uri ng migratory birds o yung mga ibon na lumilipat-lipat sa malalayong lugar dahil sa pagbabago ng panahon. Ang mga swallow birds ay matatagpuan rin sa Pilipinas dahil ang mga ito ay mahilig sa mainit na klima at madalas tawagin ang ibon na ito sa Pilipinas bilang sibad o kampapalis. At base sa teorya ng Sun Media ay pinaniniwalaan na ang mga ibon na lumilipad sa timog patungo sa mainit na klima sa panahon ng taglamig ay maaaring namatay dahil sa nagyayelong temperatura na pinanggalingan nito. Gayunpaman ay isa lamang itong teorya na hindi madaling patunayan dahil nga sanay ang mga ibon na ito sa paglilipat-lipat ng kanilang magiging bagong tirahan. Kaya't nananatiling misteryo pa rin kung bakit nahulog at namatay ang mga ito mula sa himpapawid. At ayon naman sa mga netizens ay marahil isa na naman itong virus, habang ang iba naman ay pabirong nagsabi na ang mga ibon na ito ay made in China kaya't hindi tumatagal. Samantala sa China ay iniuugnay ng ilang tao ang mga patay na ibon na isang mensahe mula sa kanilang mga ninuno na nagbababala tungkol sa paparating na panganib para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya tandaan-daang mga ibon na namamatay ng sabay-sabay sa China ay nagdulot ng malaking pangamba para sa kanila. Lalo pa at nahaharap ngayon ng China sa isang mapanganib na pakikitungo sa Amerika, ang bukod tangi sa mga bansang may kakayahang magparanas ng dilubyo sa kanila. Kaya't maging sa pagdodokumento ng Sun Media sa pangyayaring ito ay isinama rin nito ang paniniwala ng mga katutubong Amerikano na nagsasabing binibigyang kahulugan din ng mga ito ang mga patay na ibon bilang masamang tanda na katulad ng paniniwala sa kulturang Chino. Samantala sa mga sinaunang paniniwala naman ng mga Kristiyano, ang mga patay na ibon ay isang tanda o babala mula sa Diyos tungkol sa isang paparating na sakuna. Gayunpaman ay hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring kakaiba, gaya ng mga patay na ibon na nahuhulog mula sa himpapawid. Kagaya na lamang noong 2022, daan-daang ibon sa Mexico ang misteryosong bumagsak mula sa langit. At sa isang katulad na kakaibang insidente noong 2019, daan-daang ibon din ang bumagsak sa gusali ng NASCAR Hall of Fame sa loob ng mahigit isang oras sa tila isang eksena mula sa isang horror film. Gayunpaman ang pangyayari sa pagbagsak ng mga ibon sa Mexico ay pinaniniwalaang nilusob ito ng isang mas malaking ibon, dahilan para mabulabog ito at sa kanilang pagkukumpulan ay bumagsak ang mga ito sa lupa na ikinasawi ng marami nitong kasama. Habang sa NASCAR Hall of Fame naman ay sinasabing makailang beses na bumangga ang mga ibon sa salamin ng gusali dahil na rin sa nakakalitong mga ilaw, kaya't ang gilid lamang din ng gusali ang pinagbagsakan ng mga ito. Subalit ang pangyayaring ito sa China ay talaga naman nakapagdududa dahil matayog ang lipad ng mga ibon sa lugar na ito. At kung ating susuriin ang uri ng mga kabahayan dito ay wala namang nakalilitong salamin na maaaring mabanggaan ng mga ibon. At kung may mas malaking ibon man na aatake sa kanila ay hindi naman siguro ganito kahaba ang pila ng mga patay na ibon sa kalsada. Bukod pa rito ay kapansin-pansin na maraming puno sa lugar at marami ring gusali na maaaring pamahayan o pagpahingahan ng mga ibon na ito. Kaya't ang mga patay na ibon sa kalsadang ito ang pinakamisteryoso sa tatlong pangyayari na ito.
Pero isa na nga kaya itong mahigpit na babala para sa mga Tsino? Ano ang masasabi ninyo dito? Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.